na nasa langit, kami dumudulog sa inyo, Panginoon. Tinitiwala po namin sa inyo ang oras na ito sa pangaral ng inyong salita muli. Ano man ang mga katotohanan na aming pag-aaralan, buksan mo ang puso. Tumatawag po ako sa inyo, Panginoon, na paliwanagin ninyo ang inyong salita. Makita namin kayo at makita namin ang mga sarili. At makita namin ang iyong pag-ibig na ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa oras na ito. Nawa ay gawin mo kaming karapat-dapat na tunay na mananampahan sa iyong maraming pangalan. Tulungan mo po ako sa aking muli paghahatid ng inyong salita. Mga butid ko ito may kalinawan. Higit sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil mga po sila, gusto po kayo. All is well, ba? All is well. Pipilitin ko na tapusin ko itong ating paksa about the kingdom of God sa umagang ito. Okay. So, yung pag-aaral natin sa loob ng mahigit na isang buwan tungkol sa kingdom of God, meron siyang 3 balangkas. Una, yung inauguration na ginawa ni Kristo nung siya sa kanyang first coming, nandun na yung kingdom of God. Okay? Nung sa kanyang unang pagparito, pag tinanong tayo, ano ba yung karya ng Diyos? Pag sinabing karya ng Diyos, dinidefine ng Bible yung kanyang His rule, His reign, His kingship, authority, power, kung saan nakapangyayari ang Diyos, yun ang kanyang kaharian. Pangalawa, naghahari ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang kingdom, sa mga mananampalataya. And nandito ngayon, it is in operation. Kasalukuyan, spiritual kingdom, yung kaharian ni Diyos, at saka rin believers. Kung kayo ay kinakausap ko sa oras na ito, kayo yun. At sabi ko kayo, siguro dapat talaga alam mo na nasa iyo ang kaharian ng Diyos, nasa iyo ang Diyos, na ang Diyos ay totoo, hindi siya laruan, hindi siya imaginary, hindi siya kwentong barbero lamang, kundi ang Diyos ay totoo siya ang Diyos na nakapagbibigay ng pagbabago ng buhay. Remember, hindi po tayo religion lamang na masasabi, kundi meron tayong relasyon sa Diyos. Now, ito yung pangatlo. Ito yung pangatlong pagbibigay natin ng pag-aaral, pagpapaliwanag tungkol sa kingdom of God. The kingdom of God is yet to come. Tinguli. Pa dintang, kay Kapampangan. Hindi pa. Alala nyo yung sinabi ni Jesus Christ, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Hindi pa dumarating yun. Wala pa yun. Yung pinag-uusapan natin ay spiritual kingdom. Sa buhay naman ng tao, bago niya makita yung talagang blessings ng Panginoon, mauuna lagi yan sa spiritual. Okay? So, napakahalaga rito na tayo talaga ay nabubuhay na tama yung mindset natin. Tama yung pag-iisip natin. Kasi buwan natin ang karapatan pagdalang Bible is itong pagkamalan tayo. Hindi tayo makapamumuhay. So, napakahalaga yung tinatawag nating tama yung mindset at tama yung basa sa Bible. Pag yung Bible, tama yung basa natin, yung buhay natin, itutulak yun sa tamang pamumuhay. Now, ito yung title ko. Siguro sa pagtatapos natin,
by God's grace sa topic na ito. The kingdom of God already here, but not yet fully. Sana rin po, intindihan nyo po kaya pinrepare kung mensahe ngayon. Okay? Kaya kamampangan, ang kaharian ni Diyos at chudegeni, pero tayo pa talagang akakit. Tagalog, ang kaharian ng Diyos ay nandito na, it is here, at chudegeni, pero ang kaharian ng Diyos ay wala pa. Again, the kingdom of God is both present and future. The kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, ay sabay narito at parating. Yun. Yun dapat ang mindset natin sa Bible. Okay? Yan ang buhay. Kaya nga, bakit tayo nag-aawit dito, nagpupuri, nagpapasalamat Diyos? Bakit? Warigit mo na. Di ba? Bakit tayo nagbibigay ng oras, nakikinig? Sabi ko, yun ang yata ko, 30 years na kang maglingkod kayong klaseng, hindi kanining klaseng pa maglingkod. Hindi, yan mo naman nakakit talaga. Okay? So, ano yung bagay na yun na dapat nating maintindihan? So, ito yun. In Bible, tuturo, no? Sa lukuyan, in Diyos at tsukeni, in Diyos datangya pa. Tinuturo ng Bible, ang kaharian ng Diyos naririto and yet darating. So, ina-apply natin yung yung sinabi ng Panginoon sa Lord's Prayer. Your kingdom come, darating pa lang yun, wala pa yun. Your will be done. Pastor, huwag po sasabihin nyo din, tangner, sagli po. Kailangan naintindihan niyo po talagang yung Bible, nung ito about the kingdom of God. Pwede ba na narito na pero wala pa? Yes. Now, ngayon, tingnan natin ang sinasabi ng Word of God. Dadalhin ko kayo ngayon sa Hebrews chapter 2. Nasa inyo yan, ha? Kung gusto nyo basahin dito sa harap, o kaya buksan nyo yung inyong Bible. Okay? Hebrews chapter 2. Pagtsagan nyo ko po kasi ang isang baling ka, nasa kitubatan. Ang tawag yan yung Bible ko. So chapter 2, verses 8 to 9. Ito yun. Ipinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Jesus Christ ito. Ipinasakop mo ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi niya nasasakop. Okay, pahiran ng inyong pandinig. Kasalukuyan, nanoy Jesus Christ. Kasalukuyan si Jesus Christ, hari siya. Ibig bang sabihin, sinasakop lahat ni Jesus Christ ang kasalukuyan bagay? Yes, sa langit man, sa lupa. Okay, pati yung mga anghel, pati yung demonyo, sakop niyang lahat dyan. Kikinig ba kayo sa akin? Nasaan ba si Jesus Christ ngayon? Si Jesus Christ ngayon ay nasa kanan ng Ama. Nakaupo. Nagtagumpay na ba siya? Yes, finish na yon. Now, in due time, magbalik yun. In Jesus Christ. Kaya lang sinasabi ko sa inyo that Jesus Christ now is King over all. Sa lahat ng bagay. Yung sasabihin ni Jesus Christ para nakakaawa siya, para yung kanyang humility. Si Jesus Christ ngayon, hari. Muakakit. Kaya nga sabi dito, ng talata natin, ngunit ngayon, ay hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay. Kuwaya po ita.
Si Christ, sa kanyang talagang kalagayan, na hindi mo pwedeng baguhin, nakaupo siya, naghahari siya bilang hari. Pero, hindi pa natin ito nakikita that even minsan, hindi mo na-experience. Kasi nung nagtutulan ng kaita mo, magalaktakan niya, maswelo kayo, magsaya kayo, magkiramdam kayo sa salita ng Diyos. Balawit, makipaglanay ko ng mente. Pag sa ibang bagay masaya, pag nakikinig ng salita ng Diyos, parang tinatamad. Nangyayari yun. Kasi nga, hindi natin nakikita. See? Pero kahit hindi natin nakikita na si Kristo ang naghahari sa kasalukuyan, yun ang totoo. Kaya nga sabi ng verse 9, kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Okay. Dito lang sa salitang ito, ano ba nangyari kay Kristo? Namatay siya. Dapat siya bang matay, Jesus Christ? Dapat ba siya mamatay? Hindi. Bakit? Ala namang kasalanan eh. Diyan mong mamamatay, rin ating kasalanan. Kaya nga walang makakaiwas sa atin, walang makakatakos sa atin bilang tao. Lahat tayo talagang mamamatay. Pero si Jesus Christ, hindi siya dapat mamatay kasi nga hindi siya nagkasala. Ngayon, bakit siya nakaranas ng kamatayan? Kasi nga, ililigtas niya tayo dahil ito sa biyaya ng Diyos. So, ang alam natin, kaya nga nandyan yung cross di ba? Nandyan yung cross. Ano yung naalala natin dyan? Na si Kristo ay nagpakababa at nagdusa. Yun ang ating alam. Pero hindi natin nakikita si Christ sa kanyang glory, sa kanyang pag-aari. Kasi nung totoo ito, bala mo. Bakit ganyan ang daigdig? So, anong ibig sabihin dito? My friend, ito yung buhay ng pananampalataya. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa kanyang faith. It is a life of faith, not sight. First. Inaangkla ko kayo sa kanyang first coming. Si Christ mismo, siya, of course, nagtagumpay na. Pero tayo, hindi pa talaga fully, hindi lubos. Kasi nasa flesh pa tayo. Kaya nga mga Kristiyano, mahihina pa rin yan. Nagkakamali. Nabibigo, namamatay, nagkakasakit, nagkakaproblema. And yet, of course, kiniklaim natin yung victory, which is true. Sinasabi ko lang sa inyo, tayo sa kasalukuyan, yung ginawa ng Panginoon, kiniklaim natin by faith. Sabihin po mo itong kaya yun Domingo na o sa tsuko, keti. Nang buri sabihan. Isang buong linggo, nagtatrabaho kayo. Kabalot sa yung utak mo, kaya hanggang material, physical, kaya ito. Nani nga tsugedi. Kasi yung kiklaim na ng religion na mo, kailangan na naman ng tao yung spiritual. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pero ano, halimbawa, kaya kapag mag-attend Sunday, lunod na lunod ka, sa takbo ng daigdig sa isang linggo, tapos hindi sasariwa, hindi mo naman maalala na ikaw ay isang kaluluwa, na ikaw ay isang tao na nangangailangan. Salita ng Panginoon ng spiritual. That's why in Sunday, kiklaim na kataning religion ng tao ay nabubuhay sa mga bagay na spiritual. Hindi lang sa physical. Kung talo naman tayo sa isang buong linggo, sinasabi natin sa tuwing oras ng linggo that Jesus Christ is the victor, is the King. He conquered. Even death, sa lahat ng bagay, siya'y nagtagumpay. Sa kasalukuyan, ay naghahari si Kristo at sa tamang panahon at every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Era akakit ding sandibutan yan. Hindi makita. Ano tayo Kristo? Manalbay ako minsan nag-evangelize lang Amerika yata. Yung lalaban na nitang 8 days, Tantini. Patunayan, bakit niya ako yung Diyos tuwi-uwi ka? Pakita mo sa akin si Kristo. Pakita mo sa akin ng Diyos. Please, pakita siya, nasan siya? Pakita mo. Pakita mo sundak sa'yo. Sabi sa isang layman na isang makangaran. Naawa ako sa kanya. Kasi inuusig sila.
ang tindi ng persecution sa kanila, mismo sa crowd, sa kanila, sa maraming tao, ay mayroong dalang microphone at ipinahangaral si Jesus Christ. Ito yung challenge sa kanya ng iba't ibang paniniwala. Bakit may kami Christ? Bakit nga ako yung Diyos? Tugi ko. Maniniwala ka hindi. Wala ka kasi nga bakit. Ipakita mo sa akin. Paano ipapakita? Halimbawa, ita mo, maniwala sa akin Diyos. Sabihan na kaya, patunayan mo akong mating Diyos. Nasabihan mo, mga patunayan. Why? Papanahon. Naning panahon na iti? Panahon na iti, we walk by faith, not by sight. Ang kinalulugdan lang ng Diyos sa tao, ang tao ay nananalig siya sa kanyang puso. So we begin in faith, but we perfected in sight. Ngayon, faith. Alain mo pa kakit ngayon eh. Nakakatawa. Hindi mo makita. Pero ang totoo, nandito na. Ngayon, punta tayo sa 1 John chapter 3. Makipagtiis kayo sa akin. First John chapter 3. Verse 1. Muna tayo. Please, basahin natin at tingnan natin ang sinasabi ng Word of God. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Malino yan po kaya kita? Yang nanong sabihan mong pakilala kaya sarili mo, anak na kanin Diyos, alam kwenta kaya ang tao ito. Bakit? Ngunit nga rin kilala nung ninoy tata mo. Maliwala ito. Tayo mo sabihin, Kristiyano ko, taga-heaven ko, niligtas ko, yung Diyos, yung akong tatang. Jesus Christ is my Savior. Sasabihan na kayo kanita. So what? Anong dating sa akin? Alapan datang karera ito. Bakit? Sana po intindihan nyo. Verse 2, mga minamahal ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Sabi, kapilan niya maging anak na ng Diyos yung mga tao. Future, kung yun eh. Malo, yung katoliko ko po, yung mali ka rin kapanwalang kuya pinili. Kabatayan yung tao, kanita na paabalo, mo ka rin niyo. Gustong mete yung tao, kanita mo abalo, magkakanan mo ka rin. Gawa kang mayap, anak ko ng Diyos. Tandaan nyo, nung naka-anak ng Diyos, ngeni, naka maging anak, kapil naman ng eternity. Intindihan nyo ko ba? Kung hindi ka maliligtas ngayon, hindi ka rin maliligtas doon sa buhay na walang hanggan. Remember, in Bible, itong sasabihan rin kaligtasan, and sasabihan tomorrow, di, now, and sasabihan ng Bible, sige, puta na ako, medyo, mo na ba masyadong isipan, maya-maya, pa mag-serious, bukas na ka mag-serious, alayang ang tita yung Bible. Pagdating sa kanyang personal na relasyon sa Diyos, laging sinasabi ng Bible, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Kung marinig mo ang kanyang tinig, nasabihan ng Bible, pata na mo, bukas na ako, dakaluparin mo, alangan titis ng kaligtasan ng isasabihan. Now, kailan magiging anak ng Diyos ang isang tao? Now! Masanding nga balita kay katawin na buri mo sabihin, brother, pastor, ngayon yung oras niya, abalo ko, anak na ako ng Diyos. Yes, sipin, ulitan kaya. Nung yan naka-anak ng Diyos ngayon naka maging anak kay Jesus yung king alamang God. Pagka sabihin nyo ka na, bukas na mo po, kaya kasusugal. Kasi, mo ba hindi, para siyang usok. Maya-maya, manigas ka na.
Sabi mo ngayon, hindi mo alam talaga. Sabi ko, na minsan, wala mo mas, okay lang pamilya na itong masakit ang melwatlo. Kasi atin lang time para magsisi. Kasi atang biglaan lang mate. Kaya naman time na magsisi kaya ramay Diyos. Ito ay kung nasabi ito. Sinasabi ko lang sa inyo, kapag pinag-uusapan ng relasyon sa Diyos, today is the day of your salvation. Now is the day of your salvation. So, isabihan ng Bible, tayo ngayon ay anak ng Diyos. Paano nangyari ito? Baka na nangyari yun? My friend, we are God's children by faith. Nasubibayin niyo ko po? Naging anak ka ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya, wagas kay Kristo Jesus, now, hindi sa future, but now. So, naman kayo ba ang sabihan mo, anak na ako ng Diyos. Paano totoo ito? Nung ipagmayabang mo, yung kiklaim mo, yung salita na ng Diyos, nung balo na yung Word of God, nasasabihan ng Diyos kaya ka maging anak da ka datangal do. Ali, anak da ka ngini. Nung hingi kang puso, kung ang iyong puso, sabi na naman yung Bible, kung hindi tayo mga anak ng Diyos sa oras na ito, by faith, alatang taglayan kang future. So yung aking topic, yung aking paksa, the kingdom of God already here, but not yet fully. So anak ka ng Diyos ngayon. Kung anak ka ng Diyos, anong mangyayari sa'yo? Ito yung nakasulat. Ayan o. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ano yun? Yun ang future. Present, anak ka ng Diyos. Ano yung future? Well, dapat aintindihan namin ito. Pwede sabihin, Kristiyano ko, hanggang ako kayong pakanta-kanta yan. Hanggang ako mo kayong magsalita, maglingkod, activities. Hanggang mo ka rin? Okay, hindi. Sabi niya, hindi pa nahahayag kung magiging ano nga tayo. Sabi ng Bible, malalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ngayon, halimbawa, sinabi mo, anak na ka ng Diyos. So, kung anak ka ng Diyos, ano yung magiging future mo? Yan ang tanong. Naning future ko? Ano yung magiging kinabukasan ko? Well, ito yung sabi ng Bible. Yung ating magiging bukas, ngayon, anak ka ng Diyos, ako pa ikit yung bukas ko. Pero ikit ko ng ini. Nano ko, siya'y magiging katulad ko. Sino yun? Si Jesus Christ. Saan ko siya magiging katulad? Sa kaluwalhatian, sa glory. Ngayon, ano ba si Jesus Christ sa ngayon? Well, siya lang ang tao na walang kamatayan. Pumili ka nga ng tao sa balat ng lupa kung mayroong tao na hindi mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Pero mayroong isang tao na nabuhay mula sa mga patay, nag-iisang tao, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay atutuwa. He is the same yesterday, today, and forever. That's why sa saliwan na salitang happy birthday, Jesus, para ka ako ay gusto ito. Yung mag-birthday, ito tutuwa. Si Jesus Christ ay mag-birthday. Hindi siya nagkakasakit. Hindi siya may sakitan. Dahil laging naldo na kanya ning malyari kaya anak na ng Diyos. Nakapunta na ning sakit. Nakatumuha. Nakamatay. Hindi ko nga balitan, may itong naman kapatid Mexico. May bigla ako naman ulit. Kaya mo, kilala, uling kaya nag-expire rin. Nakabigla mo rin. Talagang hindi. Wala, mabib, tangkay, biglang matay. Makanya ka naman. Dati na gawin tayo napisabihin yan. Darating araw, hindi natin pinag-uusapan, ilang taong ka na? Ano maintenance mo? Ano sakit mo? Saan kayo didibeng? Hindi natin pag-uusapan yan. Kapag nahayag na yung tunay, nangyari na ba yun?
Kung ano nangyari kay Jesus Christ, yun ang mangyayari sa kanyang believer. Nangyari na, pero hindi pa. So, mangyayari ba yun? Of course. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng baliin. Kung anong kanyang sinabi, yun ang mangyayari. Yan ba, faith mo? Tagay, alam mo, masakit ka. Makataning ka, cancer. Maglugmok ka, hindi lang ko katula, hindi lang ko kasaya, isip ka, nung Christian ka. Ali, isipan mo, itang relasyon mo kung gano'n, datang aldo, pansamantala mo yun, datang aldo, ala na ako hindi. That's true? Yes. Bring mo sabihin, waling Kristiyano. Siyempre, lulungkot ka, matay ka, tatakot ka, isipan mo kanya. Pero ganun ba yung mindset mo sa buhay? Kapag ba nataniin ka, may sakit ka na, mamamatay ka na, bilang na yung mga araw mo, lungkot-lungkot ka, parang talunan ka. Eh, di yan ang mindset. Siguro sabi minsan, tao mo, of course, kita mo. Pero yun ba ang mindset ng Christian? Titignan niya yung kanyang sarili. Hindi mo ba titignan yung mangyayari sa'yo darating ang araw? Na ikaw ay magiging katulad ng Panginoon na makakatanggap ng isang glorified body without sickness. You will never grow old without death. Ngayon mo apanwalan yan? Well, doon mo apanwalan yan, doon may Jesus Christ. Di ba siya muling nabuhay? Tinapos niya ang kamatayan, tinapos niya ang kasalanan. Kung ano ang nangyayari sa kanya, yan ang nangyayari sa lahat ng sa kanyang sumasampalataya. Nandito na ba yun? Oh yes. And yet wala ko pa, hindi pa lubos na makikita. Again, sasabihin kayo kanini, ang ating buhay ngayon bilang Kristiyano ay hindi sight, kundi faith. Kaya buwan mo po ka-importante, ka rin Christian, kitang bumungkalan na yung karelang faith. Baka nito, dadabuli karelang faith. Kaya Ginoo, yung salita na ng Diyos. Na tayo ay hindi nabubuhay sa senses, sa nakikita. Kundi nabubuhay tayo sa walang kamatayan, sinasabi ng salita ng Diyos. Away, sabi po kayo, ngayon yung panahon natin, kayong Pilipinas, ang mukha sa akin maggabi. Bakit? Makabalot kang disinformation ng bansa. Kasi ang bago saan nang totoo, rin pakiran naman. Manalbi ko kayong Facebook, kayong YouTube. No more rin. Hindi ngayon yung panahon na ito. May kanya yung Pilipinas. Sabi ko kaya nga na ako, Jared. Sabi ko, ito nakikita ko sa picture. Anak, kasi magaling kang technology. Sabi na niya, AI yan, anak. Pero wala akong matutuyo. Yung mga napapakinggan minsan, akala mo totoo. Pero hindi naman pala. Kaya nga, itong sinasabi ng salita niya, totoo ba? Na darating ang araw, makikita ko si Kristo ng bukhaan? Yes. I shall be like Him. Kaya nga, ang Kristiyano, yung pinaka-objective, yung kanyang pinaka-puso, we are not looking for grade. We are looking for Him. Alam mo, Kristiyano, mamamatay ko. Balo ko, munta ako kilidingan, pero ako talaga makalawi ka rin. Makalawi ko, nakakit kay Kristo. Ariyan na yun ang kasakitan ko. Faith ito. O, hindi, faith. So, wala pa, pero nandun na, kasi nga, sinabi na ng salita ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin ang Romans. Romans 8, tingnan natin. Tignan natin yung verse 28. Romans 8:28. Minsan dinaanan ito, di ba? Nadalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila
ng mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Sino ito? Lahat ng tao, inulit natin, hindi. Sino ito mga umibig sa Diyos? Well, mga genuine Christians yan. Mga genuine born again. Mga authentic Christian. Hindi yung mga nagpo-profess, yung mga talagang possess nila yung bagong buhay kay Kristo. Yun ang mga umiibig sa Diyos. Imposible naman po, imposible na Kristiyano ka na may kaluguran ng Diyos. Imposible po ito. Malamo ka rin, may samput sa Diyos, kananay ka rin. Bure mo sabihin, in Diyos, kaluguran na kamo, may kaluguran. Ayan, hindi po pwede ito. We love Him because He first loved us. Mo kiklaim, kaluguran na katahan ng Diyos. Sabi, dapat kaluguran ng Diyos. You see, akit yung po yan eh. Now, ano yung susunod? Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Bilang Christian, nang kaburiyaning ginukikata mo? Success? That is secondary. Sana intindihan nyo. Bakit ay misreading Bible you? Naning kaburiyaning ginuking Kristiyano, higit kaya gana-gana. Ang kalooban ng Diyos, higit sa lahat ng Kristiyano ay maging katulad ng Panginoon Yesu Cristo. Saan? Sa karakter. Hindi yung mukha. Hindi yung gagawa ka ng himala. Hindi yun. Si Kristo ay mailarawan sa iyo yung kanyang karakter, yung kanyang moral, yung kanyang kabanalan, yung kanyang katuwiran, yung kanyang katotohanan. Ang Panginoon, ang Diyos, yan ang kanyang plano, ang makita si Kristo sa akin, sa inyo, magiging isa tayo, sa daigdig na ito, ang si Kristo ay maitaas. Yun lang ang kalooban ng Diyos. Sa kanya, uuwi sa kanya lahat ng plano. Tayo ka kiti Kristo ngayon, pero ipakit-check yung biya mo nung ni Kristo. Kaya sabihin nyo, kalalawi ka na kung lumaki ka ng Kristo. Ikaw mo muna ang lawan. Huwag mong bibiguin ng Diyos sa mga salitang ganito. Kalalaya ka na. Huwag ka tumingin sa akin, tumingin ka kay Kristo. Ikaw nga ang nakikita. Ikaw ang produkto ng Kristo. Kung siya'y nasa iyo, ilalabas niya yung kanyang buhay sa iyo, spiritually speaking. Hinahanap mo si Kristo, tingnan mo sa akin. Tingnan mo sa akin. Sa hirap, sa ginhawa, makikita mo yung karakter ni Jesus Christ. Hindi ko sinasabing perfect tayo. Sinasabi ko lang, dapat supposed to be, araw-araw, lumalago tayo. Dapat, although sana'y maging mainam, hindi ka ng kasagantayanan. At yun, ang ating mission sa buhay na ito, upang makita si Kristo at turuan ng lahat ng tao na sumunod sa Panginoon. Lamang tini, dahil nga anak-anak kayo, anyating ng anak, para turuan nila yung anak mo, sunod kang Ginoo. I-produce tayo, turuan na lang ang dalangan din daw. Sabihan ni Lord, make disciples. Lahat, igawin yung alagad at turuan silang sumunod sa akin. Anak na parang anak mo, turuan mo lang, sumunod lang ang Kristo rin. Sabi kong bigyan ng dedication, i-dedicate na yung anak, memory na sabihan nito, Ginoo, so paano ko para gulang yung anak mo, sunod kaya ka, obra mo ito. Kaya biblical, mag-dedicate niya, biyan niyang makanya sa lahat. Hindi ganoon. Lahat ng pamilya mo, gusto mo, kilalanin, sumunod sa Panginoon Yesu Cristo, ay simboli ni Diyos. Sa lahat ng tao. Ang makita ang larawan ni Kristo sa lahat ng tao. Sa ating narito. Yan ang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Okay? So, halimbawa, sa buhay natin, hindi tayo nawawala. Yan ang sabi. Kaya talagang tatanggalin ng Diyos yung ating self. At si Kristo ay mabubuhay sa atin. Not I, sabi nga ni Pablo, not I, but Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Yan ang Christianity. Yan ang basic. Tapos sabi niya rito, at iyong mga itinalagan niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Verse 20. Nakita niyo yung kadena?
Akit siya na, ingay katang kaligtasan, plano yung plano, kadena yun. Ang ibig sabihin yun, kawing-kawing yun. May connection yun. Yung tinawag niya, anong gagawin niya sa tinawag niya? Yung nakilala niya nung una pa, akit siya, ingay katang mga Kristiyano, po kasalukuyan mong panahon. Dali, kanina ba? Yung nakilala niya, tinawag niya, yung tinawag niya, kanyang inaring ganap. Nanong inaring ganap? Kalawatan ang mga garal yung salitang justification. 20 man at 30 man. Ano ang inaring ganap? Inaring ganap, ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos. Sa korte ng langit, alakang kasuban mo. Kay Kristo Jesus, ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos. Inaring ganap. Sino gumawa nun? Ang Diyos. Kahit ang langit, ang pinakamataas na korte, hindi ka pwedeng kasuhan. Naka-guilty. Yun ang ibig sabihin ng inaring ganap. Kadena ito. Tinawag ka niya, inaring ganap. Gagawin ng Diyos yun. Now, pagkatapos mong inaring ganap, anong gawin na? Ikaw naman ay luluwal hatiin. Anong luwal hatiin? Tatanggap ka ng glorified body. The ultimate. Your salvation. Finish ba yun? In a way, sabihan kayo, maraming po yan yarino. Hindi pa tapos sa atin, pero sa Diyos tapos na yan. Kaya nga, past tense eh. Yung kanyang inaring ganap, pinadawad, luluwalhati, di naman yan, niluwalhati, yan ang past tense. Yan ang doctrine, yan ang theology. Now, alam mo ba yun, tiyak ba yun? Of course, he who began a good work in you will carry it into completion until the day of Christ. Isto yung Diyos, yung may plano, ayan eh. Di ba kinakanta natin yan, yung kay Steve Green, he who began a good work in you. He who began a good work in you, He'll be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Tapos na ba yung glorification sa Diyos? Yes, completely. Sa atin, hindi pa. Hindi pa na nakikita natin ngayon. Pero dahil ang Diyos ang nagplano, tatapusin yan at yun ang aking faith. Kapag ko nung hearing all sa hindi, dapat kayo pagsubok, kasakitan kang yato. Eh, nakataman lakuan ng ginugan. Eh, tamo mo makalawi, kaya sitwasyon tamo, makalawi tamo. Kaya Diyos, yatin po yung faith ito. Kaya di mo, ando mo ko rin balik bugo, kailangan niya mga kayong Hebrews 11, 1. Hindi na ba? Okay. Saan talaga lang? Kasi kaniko pa binabanggit talaga na kung ang mga blessings na ito ay wala sa'yo, kung hindi mo tinataglay, dahil siguro, hindi ka anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Remember, itong blessings na ito, directly binibigay ng Diyos. Sasabihan ko mo kayo, rin blessings sa rin, these are spiritual blessings and spiritual needs. Ano ito? Halimbawa, forgiveness. Kasalukuyan, at sunegay ka yan. While you are still alive, still conscious. Kamang mangis na ako at sunegay ka yan. Nanito, anak na ka ng Diyos. Pinatawad ka na. Sonship. Ano ba yun? Eternal life. Okay? Ano ba yun? Ano pa? Ano pa? Forgiveness, justification. Lahat ng blessings na ito, nasalukuyan, taglay muna. Paano nangyari yun? Dahil sa relasyon natin sa Diyos, sa faith, because of our relationship to Him in faith. Okay? I think yung buhay-bulik sabihan. Tinganggam gawa ng Diyos kang Kristo Jesus, lahat ng pagpapala ay taglay-taglay natin kung meron tayong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ngayon, what is faith? What is faith? Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Future. Future. Tiyak. Okay? Yung sinasabi natin, glorified bodies, eternal life, eternity, tiyak ba yan? Yes. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung paninindigan? In Kristiyano at inyong talakad, ay mangapkap. Hindi siya tumutumbok sa hangin. Hindi siya nanguhula. Tiyak siya. May paninindigan siya. Meron siyang tayo. Hindi siya nagdadalawang isip. Meron siyang tayo. Ano yung pinanindigan niya? Yung mga bagay na hindi nakikita. Na sinabi ng Diyos sa kanya, alam ko, ako'y pinatawad na sa aking kasalanan. Alam ko, ako'y walang sala ng Diyos. Alam ko, ako'y tinanggap ng Diyos kay Kristo. Alam ko yun. Naninindigan ako doon. Alam ko ngayon, anak ako ng Diyos. Alam ko, ako'y niligtas ng Diyos. Alam ko yun, naninindigan ako. Hindi ko nakikita yun. And yet, by faith, ako'y tumatayo. Present. Ito ang katiyakan sa mga bagay na hindi pa nakikita. Present. Tingnan niyo yung nagagawa sa atin ng salita ng Diyos. Pinapalaya tayo. Hindi ko sinasabi sa inyong madali ang buhay na ito. Pero dapat ganun ang mindset ng Christian. Sabi ko, kung sa yung Bible mo, nangyayamayin din sabihan ko, that the kingdom of God already achieving any, and yet hindi pa ito nakakayang ng lubos. Yun ang ating mindset. So kahit tayo ay narito, yung ginagawa natin dahil sa pananampalataya, katawa-tawa, and yet sa puso natin, alam natin, yun ang mangyayari. So alam ko, very masyadong malalim. Pero sinasabi ko lang sa inyo para maintindihan nyo. Okay? Ano ba ngayon at ano yung darating? Ganda kayong malimbawa kay Bible, kay Luke chapter 20. Lapit na akong mayari. Sa Lucas, ang kabanata ay 20. Okay. So, ang sinishare ko sa inyo ngayon, ito yun. Ang kasalukuyang daigdig at yung susunod na daigdig. Ayon sa sinasabi ng Bible. Ano ba yung kasalukuyan? Hindi ba dito, tinanong si Jesus sa chapter 20 ng Luke, ilagay mo muna dyan, Allen. Tungkol sa pagkabuhay ng maguli. Tapos sinagot siya ng Panginoon. Dito sa 34, verse 34. Lucas, kabanatang 20. Now, ito yung kasulukuyan ng panahon. Kung ano tayo. Ano yun? Ito yun. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang mga anak ng panahong ito ay nag-aasawa at pinag-aasawa. Ngayon panahon na ito, importante ang ating asawa. Okay? Importante ang magtrabaho, importante ang maging successful. Importante ang kumain, importante ang magkaroon ng pamilya. Importante yon. Pero hindi yun importante sa susunod na panahon. Saan yung panahon na yun? Yun ang totoong panahon. Ano yun?
Well, 34, 35, subalit ang mga itinuturing na karapat-dapat makaabot sa panahong iyon at sa muling pagkabuhay mula sa mga patay ay hindi nag-aasawa o pinag-aasawa. 36, hindi na sila mamamatay pa sapagkat katulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibas ay mga anak ng muling pagkabuhay. Okay. Kasalukuyan, king panahon in this age, in age ini, ing makiasawa importante. Kung sabihan kasalanan, sabihan po mo kay importante. Sex, laman, anak, obra, education, sa panahong ito. Pero mayroong susunod na panahon. Ala na makisawa. Sabihan mo kay Mark, dahil nga doy, kung undang nyo nis, ako may asawa. Itaga mo yan sa bato. Oh yes. Oh yes. Iba mag-asawa laman. Ni Jennifer, yung anak na niya lagi, iliyo, emotional nga dating naldo, may anak yan. Ito yung tinatawag ng buhay na buhay sa pangwalang hanggan. Ang buhay doon, ang buhay ay hindi na pamilya, hindi na dugo, hindi na laman, hindi na material ang usapan doon. Importante ka rin kung masanding ka kotse. Importante ka rin kung masanding ka bali. Importante ka rin kung may garal ka at matas ko, top notcher ko, bar top notcher ka. Doon, importante ka rin. Nanong ang buhay dito sa lupa. Dito importante. Kaya nga, sige, bisa kayo mag-aral, bisa kayong patalaga na pulong bali, bisa kayong tagay-taging Forbes, bisa kayong tagay-taging Corinthians, gusto nyo may pera kayo, lahat na magagarang sakyan. Gawin ninyo lahat ng kalayawan. Bisa punta ako Paris, punta ako London, punta ako Switzerland. Okay, sige, go ahead. Pero datangaldo, yun na kailangan yan. Datangaldo, yung kailangan ng sex, may kailangan ng asawa, may kailangan ng apo, may kailangan ng may kailangan ng obra. Iisang kailangan mo doon. Sino doon? Christ. Jesus Christ. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Pansamantala o yan. Pansamantala yan Pansamantala, kailangan kayong kalusugan. Kailangan ko yung sakyan. Kailangan mo kanya. Kailangan kayong obra. Kailangan mo kayong promote. Kailangan kayong masantang asweldo. Ngayon Pero nung ating kang faith, meron bululok-luking biya mo, kay bagay pang samantalo. Kaya kamakalunos din ng tao. Nung kang material kama yun biya, wala ka relasyon ng Diyos. O patang matayan na ka, o patang masakit na ka, ano ka sumandal? Sige nga, o patang masakit na ka, ano ka sumandal? Wala kang spiritual. Na, hindi ko sinasabi, good yan Good yan May trabaho ka, may bahay ka. Congratulations sa mga kabataan ngayon. Dali nilang naging mamulad sa buhay. But my friend, kaya tutungbi, mo kailangan yan. May kailangan ng asawa. Sabihan ko kaya yun isa mo, ano may asawa din? Ngayon, laman. Pero magsasama kayo, kung isa kayo kay Kristo sa buhay. Buri mo sa iyang pastor, hindi kete, ito tabi, ali. Kasi, kukupas, lilipas. Naman yung itsura mo ngayon Lan mo ibo. Buri ko sabihan, anan mo ka masanding nga lalaki, anan mo ka makalagong babae, dati ka lang maging bungo ka. Naman rin beauty queen. Sabihan ko, dati, akit mo rin artist no, akit mo rin politiko, akit mo rin tao. Takay lungkot ka po, akit mo laro po, matwala na, babawang na lang, guy-guy lang, ala nang ngipan, ala lang kile. Pero pati kile pa nalagas. May waling baki, pero kile. Okay, alam problema ka rin kile yan Sali kayo, pantatak kile, turo na ko pa Dahil yan mo yung sernili sa duwala, pangulis na itang
Mating kang pera ngayon kasalanan mo, kaya ka malago. Kaya ito sabihin ko kayo, alam mo yan, kasi importante may ipas na. Hindi mo ba? Bakit mo na talagang yapi niya dating artistine, ang daling kumpas. Kasi sa panahon ito, Now, don't get me wrong, hindi masama mag-aaral, hindi masama kumasenso, kaya lang alalahanin nyo that ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Bibigyan ng ikataning Ginoo, eternal life, alang kapupusan. Kikatabi. Sabihan ko kayo, intuto. Datangal do, alala ka ng kamatlayan. Kado pala katamo ng angels, alala ng asawa. Alis sila di iba nito. Oh. Okay. Yung darating na kaharian, visible yun. Visible, physical, literal. Makikita talaga si Kristo ng lahat ng mata at walang makakatakas. Yung first coming, hindi lahat nakita siya. Sa second coming, ito yung kingdom na darating, every eye will see Him. Ibig mo sabihin, brother, si Kristo makikita natin, nasa alapa, bumaba. Yes. Matthew 13, yan ang sinasabi ng Bible, ang kingdom ng Diyos, yung darating na kaharian, visible yun, the visible manifestation of the God's kingdom. Anong lugar yun? Well, yung sinasabi ko sa inyo, iba ang daigdig sa panahon na yun. Lilinisin ng Panginoon ang daigdig na ito na kung saan nananaan ang katuwiran. Magkakaroon ng bagong langit at lupa. At sabi ng Bible, Revelation 21, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng pagtalis. Dadating na doon, wala ng ospital. Naghahari si Kristo, lahat ng karya na isasakupin niya. Alalang cemetery, dadating na doon. Imagine ito. Okay. Imagine, pero yung sabihan yung salita ng Diyos. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni pagtangis, ni pagdadalamhati, o kirot, lumipas na ang dating bagay at ngayon ay bawang mga bago na. Hindi ka pwedeng maniwala sa nakikita, maniniwala ka kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. So kasalukuyan si Kristo ay hari. Hindi pa natin nakikita, and yet sa puso natin, siyang naghahari, siya yung Panginoon. And in due time, siya muling babalik sa second coming. At makikita natin ang lahat, ang ginawa ng Panginoon at babaguhin niyang lahat. Tayo ngayon ay nagsimula na sa pag-aari ni Kristo sa puso natin. Let's sing this song. Kalayadan ay alay destiny. Ilagay mo lang yung kahit akapela lang tayo, Alan. Awitin natin ng Jesus will throw. Pray tayo. Easy lang naman to, destiny. Alam mo to, Jesus will throw you. We proclaim you King. Sige, awitin na lang natin ito, okay? Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus,
and take your place. Minsan po, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. As we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Pwede natin yung chorus. And as we worship you, the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. For the last time. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Pwede po ba? Aniya ko kayong tumayo. I-pray po tayo. Pagkatapos kong basahin ng mga talatang ito. Sabi ng Panginoong Yesus, tignan ninyo, narito o naroon, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap at pinaliliwanag ang langit mula sa isang panig hanggang sa kabila, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang araw. Subalit kailangan muna siyang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng lahi ito. Let's pray. Sa inyo po ang papuri, Panginoon. Sa loob po ng mahigit na isang buwan ay aming tinalakay ang tungkol sa kaharian mo. Napasalamat kami na isinubaybayan mo kami. Ipinahayag mo sa amin ang inyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon, na tinuturo mo sa amin kung ano ang dapat namin maunawaan at paano kami mamuhay ayon sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lupang lumalim ang aming pananampalataya. Paalala mo sa amin, Panginoon, kung ano ang buhay namin sa panahon ito bilang paghahanda sa buhay na darating. Sa pamumuhay namin ngayon, subaybayan mo kami at tulungan mo kami, Panginoon, na laging nakatingin sa inyo. Ano man ang aming sitwasyon at kinaroroonan sa buhay, maalala po namin, una ang iyong ginawa sa buhay po namin lahat. Ano man ang kahirapan ngayon sa mundong ito, yan ang sabi ng Bible, ang mga kasalukuyang panahon ay hindi pwedeng ikumpara sa kaluwalhatiang mahahayag din sa mga anak ng Diyos. Panginoon, patatagin mo po kami at patuloy kaming matuto kung paano kami mabuhay ng may paghahanda. Sa lahat ng aming pinagdaraanan sa buhay, buhayin mo sa amin ang mga salitang ito. Ayaw mo pinangako sa amin.
Mahirap mang unawain, pero ito yung totoo. Ang iyong kaharian ay nandirito na, and yet hindi pa namin lubos itong makikita sa buhay namin. Pero alam po namin, sa takdang panahon, katulad ng iyong sinabi, si Kristo ay hindi lamang dumating sa unang pagkakataon. Si Kristo yung muling babalik sa pangalawang pagkakataon. At tulungan mo po kami laging nakaayos, nakalagay sa bagay na yun. Sa ngayon, sa kasalukuyan, hindi pa namin nakikita, ngunit si Kristo ay naghahari sa aming mga puso. At ipinagpapasalamat po namin yan, aming mga Diyos. Maraming mo salamat sa umagang ito sa iyong salita. Patuloy mo itong lagyan ng ugat upang amin ito maipabuhay at magbunga sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and God bless.